Good morning po and welcome po muli sa ating online Everyday God Daily Devotion. We are now in day number 952 sa ating series entitled Who is Like God? Ang title ng ating short devotion ay Ang Nais ng Diyos at ang text na gagamitin natin ay kukunin natin sa Mikas Kabanata 6, Talata 8. Ganito ang sinasabi ng ating teksto. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Propeta si Mika sa Israel noong BCE o bago ang karaniwang panahon. Noong panahong iyon, laganap sa lupain ay idolatria, pandaraya at pang-aapi. Binabaliwala ng mga Israelita ang mga sinasabi ng Diyos sa kautosang ibinigay niya kay Moises na tinatawag na kautosan Mosaiko. Marami rin noon ang nag-aakalang napapasaya na nila ang Diyos basta gumagawa sila ng mga relihiyosong ritual at naghahandog ng mga hain. Daan-daang taon makalipas ang panahon ni Mikas, idiniin ulit ni Jesus na ang mga nagpapakita ng pag-ibig, katarungan at awa ang nagpapasaya sa kanyang Ama, hindi ang mga nagkukunwari lang na sumasamba sa Diyos para magmukhang makadiyos sila. Itinuturo sa atin ang mga salitang ito ni Jesus kung ano ang inaasahan ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya ngayon. Sinasabi ni Propeta Mikas na pwedeng mapasaya ng mga tao ang Diyos na Yahweh. Sa talatang ito ng Mikas, inilarawan sa tatlong paraan kung ano ang inaasahan sa atin ng Diyos. Ang unang dalawa ay tungkol sa pakikitungo ng isang tao sa kapwa niya at ang ikatlo naman ay tungkol sa kaugnayan niya sa Diyos. Maging makatarungan. Ang ating Diyos ay Diyos ng katarungan. Siya ay patas at maaasahan. Matuwid ang paghatol. Ang katarungan ito ang kanyang ipinatutupad sa sangkatauhan, Kristiyano man o hindi. Ang kasalanan ng tao ay tiyak na ipagsusulit sa kanyang hukuman. Sa panahong ito ng kawalan ng katarungan, ang mga aba ay inaapi at ang mga mahihina ay niyuyurakan. Mahalaga maging makatarungan tayo at sa buhay natin ay makita ang katarungan ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos. Maging mapagmahal. Alam na ng marami ito, kung hindi man ng lahat, na ang nais ng Diyos na pagmamahal ay katulad ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal na walang kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbalanse kung paano niya itatrato ang tao. Kailangan niyang parusahan ang tao dahil sa kasalanan. Subalit dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayo maparusahan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay naipakita sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ibinigay ang bugtong niyang anak ng walang kondisyon, kundi dahil lamang sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya dapat rin naman tayong maging mapagmahal sa kapwa. Ito ang nais ng Diyos. Maging mapagpakumbabang sumunod sa Diyos. Tinawag tayo ng Diyos upang matanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan. Nang sa gayon ay maligtas. Pero kaakibat ng pagtawag na ito ay ang pagsunod kay Jesus bilang Panginoon. Siya ang masusunod. Ang kanyang mga utos ay matatagpuan sa banal na kasulatan. Habang tayo ay natututo sa Biblia, ang pagsunod sa kanya ay inaasahan. Hindi maaaring alam lang natin ang kasulatan. Kailangan may pasunod sa nais ng Diyos. Mahalaga ang mga handog. Subalit higit na mahalaga ang puso nating handang sumunod. Ito ang nais ng Diyos. Ang mensaheng ito ay napakamahalaga sa atin ngayon. Kung paano tayo tinawag ng manindigan laban sa kawalan katarungan at hangaring mamuhay na matuwid. Mahalaga na tayo bilang mga modernong mananampalataya, isa puso ang mga aral mula sa aklat na ito ni Mikas at ilapat ang mga ito sa ating buhay. Sa paghahanap ng katarungan at katwiran, pananatiling tapat sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang pinakadakilang plano, makakagawa tayo ng pangmatagalang epekto sa mundo sa paligid natin at mapasulong ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Maraming salamat po and God bless us all today and always.